Hello guys! Share ko lang ang aking dalawang settings na ginamit sa aking Facebook account para ma-delete ko ang aking mga violations. Ito ang una kong settings na ginamit guys. Nag-open ako ng aking Facebook account sa Google. Ito ang isang katutak na violations ko guys. Napakarami. 17 violations lahat yan. At yung iba, sa isang violation ay may laman pang 5. Ayan, pag kinlik mo yung isa na yan, ang isa dito, pag kinlik mo dito, may laman pa siyang 5 violations. Kaya, sobrang dami, hindi lang 17. Pero, hindi ko pa rin ito lahat na delete dito guys. Meron pa rin akong 5 hindi na delete. At yung 5 na yon ay may mga laman pa na 2 doon ay may laman pang 5 na violations. At ito naman guys, yung isang settings na ginawa ko. Dito pa rin sa Facebook account. Click natin yung picture natin sa right side na may 3 guhit. And then, click naman natin ang support inbox. Sa aking Facebook account. And ito ang makikita natin. Nandito ang ating violation. Nandito ang your alerts na pinoproblema ng marami. Ito ang aking violation guys. 5 na lang siya. So dati ang violation ko ay 17. Na-delete ko na yung 12 at eto na lang talaga ang hindi ko ma-delete. Pero syempre, hindi natin titigilan to hanggat hindi to na-delete. Kaya naghanap ako ng ibang settings or naghanap ako ng ibang option para ma-delete lahat yan. So para ma-delete, balik tayo sa menu and click settings. And then hanapin natin yung activity log. Activity log. Scroll up natin yan. And dito natin siya makikita banda. Ay, balik tayo. Ito, activity log sa your information. Ito. And then, wait natin. Ayan, ang makikita natin. And then, kapag nandito. Ito guys, nababasa nyo ba itong your activity across Facebook? Yan, ang i-click natin guys para makita natin ang ating mga violations na kailangan nating i-delete. And take note guys, ito na yung pangalawang settings na pinuntahan ko para makapag-delete ng mga violations. Before kasi na nag-delete ako ng violation, ibang settings yung pinuntahan ko. And isi-share ko yun sa inyo after this. Para naman ma-share din natin sa iba na may same settings ko dati na ginawa. Hindi kasi para-pareho ng settings guys ang ating mga account. Click natin yung manage post. And then, ayan, nakikita na natin ang lahat ng mga ipinost natin, guys. Lahat-lahat yan ng ipinost natin ay nandiyan. Click filter and click natin, guys, yung date sa baba. Ito. Ayan, click natin yan and then mapupunta tayo dito. And kailangan alam natin yung date ng violation post natin para isi-set na lang natin dito para ma-delete. Ang ginawa ko guys, lahat ng violation ko ay in-screenshots ko muna. Nakita yung date. Para pagdating natin dito, ayan, kukunin na lang natin yung ating album. I-check na lang natin sa album para makita natin yung mismong date at ma-set natin dito para ma-delete. And then kapag nakuha na natin ang date, balik na tayo sa ating Facebook account. Saan tayo magdi-delete. Take note guys, naka-private pa ang post ko na yan pero nadamay pa rin sa violation. Balikan na natin ang ating account. Ayan, isa-set na natin dito. Ngayon ay September 2 and puntahan natin yung date and month ng ating i-delete. August 4, 2018. So, ayan, after natin siya ma-set ng ganyan, take note guys, pwede nyo gawin tong start date to end date. Hindi ko lang ginawa para mapabilis. Click natin siya, yung start date na ginawa natin para mapunta tayo dyan sa mismong violation natin. Ito na yung alaga ko. And then, ito, lalabas na yung ating violation. Isa lang ang lumabas kasi isang date lang yung nilagay natin. Hindi natin ginalaw yung end date sa baba. Ito lang muna ang gagawin natin para hindi tayo malito. Kasi sa dami ng violations natin, baka malito pa tayo. And wag na natin patagalin. Click na natin yung 3 dot sa gilid. At ito ang lalabas. Ayan, nasa baba yung move to trash na kulay red. Ayan, ibasura na natin yan para maubos na ang violations natin. And pagka-click natin guys, makikita natin siya kung ano talaga yung na-post natin na yan. Kung ano yung link. Bawal na bawal kasi ang may mga ganyang link talaga ng other website, lalo earning apps. Bawal po talaga yan kay Meta. Click trash sa taas. And wait lang po natin hanggang sa makita natin lahat ang ating mga violations.
Ayan, makikita na natin. Unti-unti silang maglo-load at magpapakita sa ating lahat. Isang date lang ang nilagay ko pero 4 ang lumabas. At alam niyo pa guys, yung mga post ko sa aking profile account, yun yung mga post ko na may mga brand name. Na bawal din pala kay Meta. Basta may brand name kasi meron silang tinatawag na intellectual property daw yun. So, simulan na natin mag-delete guys. Click natin tong 3 tuldok sa right side and click delete sa baba. Ayan, isa-isahin lang muna natin siya para mapag-isipan pa natin kung i-delete ba natin talaga yung iba nating post na maraming mga likes and views. Sayang naman kasi talaga, 'di ba? Kung basta-basta na lang tayo magdi-delete. Click delete ulit tayo and wait natin mag-loading. Ayan, wala na siya. Wala na yung dinelete natin na nasa baba. Tunay ngang nadidelete dito. Para naman sa mga iba pang post natin, guys, alamin natin kung kailangan nating pag-isipan pang mabuti na hindi ba katanggap-tanggap sa atin na magkaroon tayo ng violation doon sa pinost natin na yun, lalo na't marami na itong views and likes, diba? Sayang naman. So, kung mahirap sa loob natin at wala naman tayong alam kung bakit kailangan magka-violation, i-appeal natin guys. Kung karapat dapat bang ipaglaban natin yan, ipaglaban natin yan guys. At kung hindi naman o ayaw nyo, delete na lang natin kagaya nito. O, delete. Diba? Para wala na tayong isipin, wala na tayong stress sa buhay. Delete. Delete. Diba? Kasi guys, aminin nyo man o hindi, alam kong na-stress din kayo sa mundong pinasok natin kay Meta World. So, ito guys, no items naman na siya. So, ibig sabihin, delete na. Ayan, ganyan ko na-delete yung aking mga violations, guys. Well, hanggang dito na lang at sana ay nakatulong ako sa inyo. Bye, thank you.